Sa masiglang lungsod ng Tugigaraw, sa probinsya ng Cagayan, kilala ang maliit na karinderya ni Mang Jess sa paghahain ng masarap na pansit batil patong, isang lokal na espesyalidad. Ang pansit na ito ay binubuo ng Mickey noodles, itlog, karne, at karahay o lechon kawali, na hinahain kasama ng sabaw para sa dagdag na lasa. Bago pa sumikat ang araw, abala na si Mang Jess sa paghahanda ng kanyang tindahan para sa mga unang customer. Ang kanyang asawa, si Aling Merly, ay nakaupo sa counter inaayos ang mga resibo, at sinisiguro ang kaayusan ng lugar habang hinihintay ang pagdating ng mga tao. Ang kanilang anak na si Angie, bagaman abala sa kanyang pag-aaral, ay tumutulong din sa paglalagay ng mga kubyertos at condiments sa bawat mesa. Mahal, mukhang magiging abala tayo ngayon. Sweldo kasi ngayon, ani Aling Merly, habang pinupunasan ang mga mesa. Tama ka, pero handa naman tayo palagi dyan. Magtulungan lang tayo, tugon ni Mang Jess, sabay hagod sa kawali ng pansit. Ang kanyang mga kilos ay may ritmo, ang ritmo ng isang umagang magkahalong sipag at pag-asa. Ang karinderya, na matatagpuan sa isang sikat na kalsada, ay nagsisilbing tahanan hindi lamang para sa masarap na pansit kundi para rin sa pagbuo ng mga pagkakaibigan. Dito, ang mga regular na customer ay nagbabahagi ng mga kwento at tumatangkilik sa pagkaing nagpapalapit sa kanila sa isa't isa. Mang Jess, itong pansit mo talaga ang binabalik-balikan ko dito araw-araw, sabi ni Mang Jun, isang suki habang kumakain ng mainit na pansit. Masaya akong marinig yan, Mang Jun. Sana'y patuloy kang dumaan dito para makapagpahinga ka kahit papaano, sagot ni Mang Jess, na laging handang magbigay ng komportableng lugar para sa kanyang mga customer. Sa pag-usad ng araw, ang karinderya ay napuno ng tawanan at kwentuhan, sumasalamin sa buhay at kultura ng Tugigaraw. Ang pagsisikap at pagmamahal ni Mang Jess sa kanyang craft ay hindi lamang nakikita sa kanyang luto, kundi pati na rin sa mainit na pagtanggap na ibinibigay niya sa bawat tao na pumapasok sa kanyang tindahan. Isang tahimik na hapon, habang si Mang Jess ay pauwi mula sa palengke sakay ng kanyang lumang tricycle, may kakaibang ingay ang kanyang narinig mula sa isang sulok ng kalsada. Lumapit siya upang alamin ang pinagmulan ng gulo, at doon niya nakita ang ilang mga bata na nagkukumpulan, may tinutokso at pinagkakatuwaan. Nang makalapit pa siya, laking gulat niya nang makitang isang maliit na duwende ang kanilang inaabuso. Huwag ninyong saktan yan, sigaw ni Mang Jess sa mga bata, na agad namang nagpulasan sa takot. Dali-dali niyang nilapitan ang duwende upang tulungan ito. Maraming salamat, Mang Jess, sabi ng duwende, na nagpakilalang si Pag-asa. Ako ay naligaw at nahuli ng mga bata habang naghahanap ng tulong para sa aming nayon. Nakakatuwa naman at kilala mo ako, sagot ni Mang Jess, na may pagtataka. Ngunit bakit ka naghahanap ng tulong sa lugar na ito? Napilitan akong lumabas sa aming mundo dahil sa isang kagipitan, paliwanag ni Pag-asa. Ngunit sa aking pagmamadali, naaksidente ako at sa hindi malamang dahilan, natanggal ang aking kapangyarihang magtago, kaya nakita ako ng mga bata. Ah, kaya pala, tugon ni Mang Jess, habang tinutulungan si Pag-asa na tumayo. Halika, sumama ka muna sa akin sa aking tahanan. Doon ay ligtas ka at makakapagpahinga ka. Pagdating sa karinderya, inihanda ni Mang Jess ang pinakamasarap niyang pansit batil patong para kay Pag-asa. Kahit hindi sanay sa pagkaing tao, nagustuhan ni Pag-asa ang lasa ng pansit. Ito ay napakasarap, Mang Jess. Salamat sa iyong kabaitan, ani Pag-asa habang kumakain. Matapos nilang kumain, nag-usap sila ng masinsinan tungkol sa problema sa kaharian ni Pag-asa. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, nagpasalamat muli si Pag-asa at nagpaalam, maraming salamat sa lahat, Mang Jess. Dahil sa iyong tulong, maaari na akong bumalik sa aking mundo upang isalaysay ang kabutihang natagpuan ko dito sa iyong tahanan. Ngumiti si Mang Jess, masaya na nakatulong kahit papaano. Mag-ingat ka sa pag-uwi, Pag-asa. Tandaan mo na palagi kang malugod na tatanggapin dito. Sa paglaho ni Pag-asa, naiwan si Mang Jess na may bagong pagkaunawa sa kabutihan at sa mga misteryosong nilalang ng iba pang mga mundo. Ang kanyang buhay ay nagpatuloy, ngunit ngayon, may bagong inspirasyon at pasasalamat sa puso. Makalipas ang ilang buwan mula nang maligtas nila ang duwending si Pag-asa, natagpuan ng pamilya ni Mang Jess ang kanilang sarili, sa gitna ng isa pang pagsubok na mas masakit at mas mahirap harapin.
Isang mapayapang gabi, na biglang binulabog ng mga sigaw ng kapitbahay at malakas na ugong ng mga sirena ng bumbero, ang gumising sa kanila mula sa mahimbing na pagkakatulog. Hala, anong nangyayari? Sigaw ni Aling Merly habang nagmamadali silang lumabas ng bahay. Nang makalabas sila, nakita nila ang nagliliyab na apoy na mabilis na kumakalat sa kanilang tahanan at sa ibaba nitong karinderya. Hindi. Ang ating tahanan, hiyaw ni Aling Merly, habang pinipigilan siya ni Mang Jess. Tumakbo tayo palayo at delikado, utos ni Mang Jess. Hila-hila ang kanyang mag-ina palayo sa nag-aapoy na estruktura. Nakita nila ang kanilang mga kapitbahay na tumutulong sa isa't isa, nag-aabot ng mga balde ng tubig, ngunit alam nilang wala na silang magagawa para sa kanilang sariling ari-arian. Nang malayo na sila at makatiyak ng kaligtasan, nagsimula ng umiyak si Aling Merly. Lahat ng pinaghirapan natin, nasunog ng ganun-ganun lang. Paano na ang buhay natin? Paano na si Angie? Tanong niya, hindi mapigilan ang pag-iyak. Humarap si Mang Jess sa kanyang mag-ina, pinilit itago ang sariling takot at kaba. Mahal, Angie, alam kong mahirap ito. Pero ligtas tayo at buo tayo. Yun ang pinaka-importante ngayon, sabi niya, mahigpit ang yakap sa kanilang dalawa. Tay, anong gagawin natin ngayon? Wala na tayong bahay, wala na tayong karinderya, sabi ni Angie, ang boses niya ay nanginginig. Mag-uumpisa tayo ulit, anak. Magsisimula tayo mula sa wala, tulad ng ginawa natin noong una. Magtutulungan tayo. Hindi tayo pababayaan ng may kapal, palagi siyang may paraan para sa atin, pagpapalakas loob ni Mang Jess, kahit na ang kanyang puso'y durog na durog din sa nangyari. Nagpatuloy sila sa pagmamasid sa natitira sa kanilang mga ari-arian habang unti-unting naapula ang apoy. Sa gitna ng kalamidad, lumapit ang ilang kapitbahay upang mag-alok ng tulong. Mang Jess, doon muna kayo sa amin ngayong gabi, alok ni Aling Selly, isang matagal ng kaibigan. Maraming salamat Aling Selly. Hindi ko alam kung paano kami makakabawi sa inyo, sagot ni Mang Jess, labis ang pasasalamat. Pagpasok nila sa bahay ni Aling Selly, agad silang inalok ng pagkain at tubig. Kumain muna kayo, Mang Jess. Alam kong pagod na pagod kayo, sabi ni Aling Selly habang inaabot ang isang tasa ng mainit na sabaw kay Aling Merly. Nako, salamat talaga Aling Selly, sambit ni Aling Merly, ngunit hindi maitago ang lungkot sa kanyang boses. Hindi ko inakala na darating kami sa ganitong sitwasyon. Lahat ng pinaghirapan namin ay nawala. Tama na yan Merly, huwag kang masyadong mag-isip, ang mahalaga ay ligtas kayo, sagot ni Aling Selly, sinisikap palakasin ang loob ng kaibigan. Habang nakaupo si Mang Jess sa isang sulok, tahimik siyang nag-iisip. Pinagmamasdan niya si Angie, na nakatulog na sa pagod at takot. Hindi niya maiwasang mag-alala sa kanilang kinabukasan, paano sila magsisimula muli. Paano nila muling itatayo ang nawala? Lumapit si Aling Selly sa kanya at marahan na umupo. Jess, huwag mong pilitin na dalhin lahat ng problema sa balikat mo. Nandito kami para tumulong. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Napaisip si Mang Jess ng ilang sandali bago sumagot. Salamat Aling Selly. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Pakiramdam ko, nawala na lahat. Pero tandaan mo Jess, sabi ni Aling Selly na may tiwala sa kanyang tinig, ang pinakamahalaga, buo pa ang pamilya mo. Ano man ang material na bagay na nawala, maibabalik yan. Ang mga tao dito sa barangay, handa silang tumulong sa inyo. Sa ilalim ng papasikat na araw, nakatayo si Mang Jess sa gitna ng natupok na labi ng kanilang tahanan at karinderya. Nagmumuni-muni siya sa mga susunod nilang hakbang, nang biglang may kakaibang liwanag ang pumalibot sa kanya. Lumitaw si Pag-asa, ang duwendeng minsan na niyang tinulungan. Mang Jess, nalaman ko ang trahedyang sinapit ninyo, malungkot na bungad ni Pag-asa. Bilang pagsukli sa kabutihang ipinakita mo sa akin, nais kong magbigay ng tulong sa inyong muling pagbangon. Iniabot ni Pag-asa ang isang lumang sako na tila karaniwan lamang sa paningin, ngunit may taglay palang mahika. Ito ang mahiwagang sako ng harina mula sa aming kaharian. Ang harina na ito ay hindi nauubos, at magiging susi sa paggawa ng pinakamasarap na pansit batil patong na iyong maihahain. Ang harina na ito ang magiging daan para muling makabangon ang inyong negosyo. Nagtaka si Mang Jess sa bigat ng responsibilidad na kanyang natanggap. Pag-asa, ito'y isang malaking tulong. Ngunit, paano ko ito pananatilihing ligtas at sikreto?
Mahalaga na ito ay manatiling lihim sa inyo lamang ng iyong pamilya, paalala ni Pag-asa. Hindi ito maaaring malaman ng iba, upang maiwasan ang masamang hangarin mula sa mga taong maaaring gumamit nito sa kasamaan. Tumango si Mang Jess, seryoso ang kanyang mukha. Pangangalagaan ko ito, at gagamitin lamang para sa kabutihan. Walang ibang makakaalam nito, kundi kami lamang ng aking pamilya. Patuloy ka lang maging mabuting tao, Mang Jess, at tumulong sa iba. Iyan ang tunay na magpapalago sa iyong yaman at sa iyong kaluluwa, sabi ni Pag-asa. Bago dahan-daang naglaho, iniwan si Mang Jess na may bagong pag-asa at determinasyon na muling itayo ang kanilang buhay. Nang magbalik si Mang Jess sa kanyang pamilya, dala-dala niya ang sako ng mahiwagang harina. Merly, Angie, may magandang balita ako. May tulong na dumating sa atin, masayang balita niya, habang ipinapaliwanag ang natanggap na regalo at ang kondisyon nito. Si Aling Merly at Angie ay parehong nagulat ngunit mayroong pasasalamat. Talaga, Jess? Ito na ba ang sagot sa ating mga panalangin? Tanong ni Aling Merly, luhaan ngunit nakangiti. Oo, mahal. Ito ang magiging simula ng ating bagong kabanata, sagot ni Mang Jess, habang mahigpit silang nagyakap, puno ng pag-asa at lakas na harapin ang bagong umaga na dala ng mahiwagang harina. Matapos ang trahedyang sinapit ng kanilang tahanan at karinderya dahil sa sunog, muling nagsimula sina Mang Jess at Aling Merly gamit ang tulong na ipinahiram ni Aling Selly. Jess, heto ang kaunting pera. Alam kong sapat ito para makapagsimula ulit kayo, sabi ni Aling Selly habang iniaabot ang pera kay Mang Jess, at pinapawi ang kanilang mga alalahanin. Maraming salamat, Aling Selly, sabi ni Mang Jess, bakas ang pasasalamat sa kanyang mukha. Hindi namin alam kung paano kami makakabangon muli kung hindi dahil sa tulong mo. Oo nga po, Aling Selly, dagdag ni Aling Merly, halos maluha sa pasasalamat. Ang malasakit mo ang siyang nagbibigay sa amin ng lakas upang magsimula ulit. Walang anuman iyon. Alam kong kaya niyong makabangon. May tiwala ako sa sipag at tiyaga ninyo, sagot ni Aling Selly, bago siya umalis na may ngiti sa kanyang labi. Sa kabila ng mga hamon, masayang ipinagpatuloy ni Mang Jess at Aling Merly ang kanilang pangarap. Gamit ang mahiwagang harina na ibinigay ni Pag-asa, sinimulan nilang muling lutuin ang kanilang paboritong pansit batil patong. Napansin nila agad ang kakaibang texture ng Mickey noodles. Habang hinahalo ni Mang Jess ang noodles, tila ito mas malambot ngunit mas makapit, at may kakaibang kinis na hindi pa nila naranasan dati. Mahal, ibang klase ang harina na ito, sabi ni Mang Jess, habang patuloy na niluluto ang noodles. Parang mas buo at sa tingin ko ay mas malasa ito. Oo nga, mahal. Pakiramdam ko, iba ang magiging lasa nito. Tila espesyal, sagot ni Aling Merly habang tinitimpla ang sabaw. Nang matapos ang unang batch, ipinatikim nila ito kay Angie, na noon ay matiyagang naghihintay na makita ang kanilang bagong luto. Sige anak, tikman mo ito, sabi ni Mang Jess, iniaabot kay Angie ang isang plato ng mainit na pansit batil patong. Pagkatikim ni Angie ng pansit, agad na nanlaki ang kanyang mata. Tay, Nay, grabe, napakasarap nito, sabi ni Angie, halos hindi makapaniwala. Parang mas malasa at may kakaibang texture ang noodles. Hindi ko pa natitikman ang ganitong klaseng pansit. Parang bawat sangkap ay tumutugma sa isa't isa. Napangiti si Mang Jess at Aling Merly, naramdaman nilang hindi na sila basta nagluluto para kumita, kundi nagluluto ng isang espesyal na pagkain na puno ng pagmamahal at pagmamalasakit. Dahil nasunog ang kanilang bahay at karinderya, nagpasya silang magtinda sa gilid ng kalsada sa sentro ng Tugigaraw. Inilatag nila ang kanilang simpleng pwesto at nagsimulang magluto tuwing hapon. Sa unang mga araw, muling bumalik ang kanilang mga dati ng suki, at may ilang mga bagong mukha rin ang nagusisa sa kanilang mga inihahain. Isang araw, isang pamilyar na boses ang narinig ni Mang Jess habang abala siya sa pagluluto. Jess, nagbalik ka na pala, sigaw ni Mang Jun, isang matagal ng suki. Namiss ko ang pansit batil patong mo, walang makakatalo sa lasa nito. Oo Mang Jun, bumalik na kami. Subukan mo ito, bagong luto, sabi ni Mang Jess, habang iniaabot ang isang plato. Pagkatapos ng unang kagat, hindi na itago ni Mang Jun ang kanyang tuwa. Grabe Jess, parang lalo pang sumarap, kakaiba ang noodles at mas malasa. Anong sikreto mo? Ngumiti si Mang Jess, pilit itinatago ang mahiwagang pinagmulan ng kanilang harina. Ah, wala naman Mang Jun.
Basta't luto mula sa puso, sagot niya ng may kaunting biro. Isa pang suki, si Aling Tess, ang dumating at nagsabi, "Mang Jess, ang daming nagkukwento tungkol sa pansit mo ngayon. Parang walang katulad daw ang lasa." Nako, kaya bumalik ako agad para tikman ulit. Nang makuha ang kanyang order, agad na napuno ng tuwa ang mukha ni Aling Tess. Napakalinamnam. Ibang klase talaga. Sabi ko nga sa kapitbahay ko, ang pansit batil patong mo ang pinakamalapit sa langit na pagkain, biro niya, habang tawa ng tawa. Sa bawat araw na lumilipas, dumami ang dumarating sa kanilang pwesto. Ang dating maliit na espasyo sa gilid ng kalsada ay puno ng tao, mga estudyante, manggagawa, at kahit mga bisita mula sa ibang lugar. Ang pangalan ni Mang Jess at ang kanyang pansit batil patong ay muling sumikat, ngunit sa mas malalim at mas matibay na paraan. Habang pinagmamasdan ni Mang Jess at Aling Merly ang mga taong masayang kumakain, napagtanto nilang ang kanilang pagbangon ay hindi lamang dahil sa mahiwagang harina, kundi sa tiwala at suporta ng mga tao sa kanilang paligid. "Merly, hindi ko maipaliwanag ang tuwa ko ngayon. Nagsimula tayo ulit mula sa wala, pero tingnan mo tayo ngayon," sabi ni Mang Jess, puno ng pasasalamat. "Oo nga mahal, lahat ng ito ay hindi mangyayari kung wala si Aling Selly, ang ating mga kaibigan, at syempre, ang tulong ng mahiwagang harina. Pero higit pa roon, ito ay dahil hindi tayo sumuko," sagot ni Aling Merly, hinahaplos ang kamay ng asawa. Sa bawat plato ng pansit na kanilang inihahain, ramdam ng mga tao ang pagmamalasakit at pagmamahal ng pamilya ni Mang Jess. Muli silang bumangon, at ang kanilang tagumpay ay bunga ng pagtutulungan, sipag, at tiwala, isang kwento ng muling pag-asa at walang hanggang pasasalamat. Sa patuloy na pagdating ng mga suki at pagdagsa ng mga bagong customer, nakapag-ipon si Mang Jess at Aling Merly ng sapat upang muling itayo ang kanilang tahanan malapit sa eskwelahan. Ang mga dingding na minsang natupok ng apoy ay muling nagkaroon ng buhay, at sa ilalim ng kanilang bagong bahay, naipagawa rin nila ang isang mas malaki at mas maayos na karinderya. Isang umaga, habang magkasamang nag-aayos ng kanilang bagong bahay, hindi maitago ni Aling Merly ang kanyang kasiyahan. "Jess, hindi ko akalaing makakabangon tayo agad-agad," wika niya, habang pinagmamasdan ang kanilang bagong tahanan. Ngumiti si Mang Jess at tumingin sa malayo, tila inaalala ang mga pagsubok na kanilang hinarap. "Oo Merly, akala ko dati tapos na ang lahat para sa atin. Pero dahil sa biyaya ni Pag-asa, at sa tulong ng mga kaibigan, muling bumalik ang ating pag-asa," sagot niya, habang tinatapik ang kanyang asawa sa balikat. "Ngunit higit pa riyan mahal, ang sipag at pagkakaisa natin bilang pamilya ang nagdala sa atin dito." Sa kanilang karinderya, hindi lamang nagbalik ang dati nilang mga customer, kundi marami pang mga bagong mukha ang dumadating. Araw-araw, puno ang mga mesa ng mga tao, mga estudyante, manggagawa, at mga pamilya, lahat ay sabik na makatikim ng masarap na pansit batil patong. "Mang Jess, ang pansit nyo talaga, hindi matatawaran. Parang araw-araw sumasarap," biro ng isa sa mga suking trabahador habang hinihintay ang kanyang order. "Tama po kayo dyan kuya," sabi ng isang estudyante. "Dito kami lagi nagda-dinner ng mga kaklase ko, parang laging bago ang lasa kahit ilang beses na akong nakakain dito." Masaya si Aling Merly habang inaasikaso ang mga customer, ngunit hindi maiwasan ni Mang Jess na mag-isip tungkol sa kanilang hinaharap. "Mahal, ano sa palagay mo? Kaya natin magbukas ng isa pang branch sa sentro?" tanong niya, na puno ng pananabik ngunit may kaunting pag-aalinlangan. "Sa tingin ko mahal, kaya na natin," tugon ni Aling Merly, ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala. "Tingnan mo ang dami ng mga tao dito. Patuloy tayong sinusuportahan ng mga tao dahil sa ating pagkain at serbisyo. At ang mahalaga, lagi tayong tumutulong sa nangangailangan. Iyan ang dahilan kung bakit bumabalik ang mga tao. Huwag kang matakot, alam kong kakayanin natin," nakumbinsi si Mang Jess. "Tama ka mahal, magbubukas tayo ng bagong branch," sabi niya, na may determinasyon sa kanyang boses. At hindi nagtagal, natupad ang kanilang plano. Binuksan nila ang unang branch ng kanilang pansitan sa lungsod ng Tugigaraw. Mabilis itong tinangkilik ng mga tao, at dahil dito, nagkaroon ng pangalawang branch sa Karatig Bayan. Ang bawat tagumpay ay parang isang hakbang patungo sa mas malaki pang pangarap na dati parang imposible lang abutin. Isang gabi,
Habang nagpapahinga silang mag-asawa sa kanilang bahay, hindi maiwasan ni Aling Merly na pagnilayan ang kanilang buhay. Jess, ang bilis ng mga pangyayari. Noon, nag-aalala ako kung paano tayo makakaahon mula sa trahedya. Pero ngayon, higit pa sa nawala sa atin ang bumalik. Oo Merly, sagot ni Mang Jess, habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ng kanyang asawa. Hindi lamang negosyo ang bumalik sa atin. Natutunan natin ang halaga ng pagtutulungan, ng pagsusumikap, at higit sa lahat, ng pananampalataya. Iyan ang tunay na yaman na natamo natin. Sa kanilang negosyo, patuloy silang nagbibigay ng trabaho sa mga walang hanap buhay at tumutulong sa mga nangangailangan. Ang kanilang kwento ng muling pagbangon ay naging inspirasyon sa komunidad. Hindi lamang sila kilala dahil sa kanilang masarap na pansit, kundi pati na rin sa kanilang kabutihang loob at malasakit sa kapwa. Isang araw, habang kausap ni Mang Jess ang isa sa kanilang mga bagong empleyado, sinabi nito, "Mang Jess, salamat po sa pagbibigay sa akin ng trabaho. Dati po ay napakahirap ng aking buhay, pero ngayon, nabibigyan ko na ng maayos na pagkain ang pamilya ko." Tumango si Mang Jess, na may ngiti sa kanyang labi. "Walang anuman iho, tayo lang rin naman ang magtutulungan dito sa mundo. Kung anuman ang narating namin, bahagi ka rin ng tagumpay na ito." Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang pasasalamat ni Mang Jess at Aling Merly hindi lamang sa biyayang kanilang natanggap, kundi sa oportunidad na makapagbigay din ng pag-asa sa iba. Ang kanilang negosyo ay higit pa sa pagkain, ito ay naging simbolo ng pag-asa, pagkakaisa, at kabutihang loob sa buong komunidad ng Tugigaraw. Habang patuloy na umuunlad ang kanilang negosyo, hindi nakalimutan ni Mang Jess at Aling Merly ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa. Kasama ang kanilang anak na si Angie, nagsimula silang magplano ng mga paraan upang magbigay pabalik sa komunidad. Ang tagumpay ay walang saysay kung hindi natin ito ibabahagi sa iba, sabi ni Mang Jess sa isang panayam. Determinado sila na gamitin ang kanilang mga mapagkukunan upang makatulong sa mga nangangailangan. Isang hapon, habang nakaupo sa likod ng kanilang karinderya, pinag-usapan ng pamilya ang pag-organisa ng mga feeding program. Si Angie, na ngayon ay mas aktibo sa pagtulong, ay nagmungkahi, bakit hindi natin simulan ang pagpapakain sa mga bata sa mga kalapit na paaralan? Alam ko na marami sa kanila ang pumapasok ng walang laman ang tiyan. Sumang-ayon si Aling Merly, magandang ideya yan Angie. Maaari nating simulan ito sa eskwelahang malapit dito. Matutulungan ito ang mga bata na magkaroon ng mas maraming enerhiya sa pag-aaral. Nagplano sila na maghanda ng masustansyang pagkain isang beses sa isang linggo, gamit ang kanilang sikat na pansit batil patong bilang pangunahing handog. Tinawag nila itong, programang nutrisyon para sa kabataan. Si Mang Jess, na may kakayahang makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at mga paaralan, ay nag-asikaso ng mga kinakailangang pahintulot. Nang magsimula ang programa, tumulong si Angie sa paghahanda at paghahatid ng mga pagkain. Nakita niya ang mga ngiti sa mukha ng mga bata habang kumakain ng mainit at masarap na pansit. "Tay, Nay, tingnan ninyo, ang saya nila," sabi niya, habang pinagmamasdan ang mga batang masayang kumakain. "Nakakataba ng puso, hindi ba?" sagot ni Mang Jess, nakitang-kita sa kanyang mukha ang kasiyahan. "Ito ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa, para makatulong tayo sa ating maliit na paraan." Ang mga magulang at guro ay nagpahayag din ng kanilang pasasalamat. "Mang Jess, malaking tulong po ito sa mga bata. Marami sa kanila ang mahirap, at ang inyong programa ay hindi lamang nagbibigay ng pagkain, kundi nagbibigay din ng pag-asa," sabi ng isang guro habang tinutulungan ang mga bata sa pagkuha ng kanilang pagkain. Naging regular na gawain na ang programa, at habang lumalaki ito, dumami rin ang mga taong nais tumulong. Ang simpleng ideya na nagmula sa pamilya ni Mang Jess ay naging isang malawakang inisyatiba na kinilala ng buong lungsod. Isang gabi, habang nakaupo ang pamilya sa kanilang sala, pinag-usapan nila ang mga epekto ng kanilang gawain. "Nakakamangha ang nakikita nating pagbabago sa mga bata. Mas aktibo sila at mas masigla," sabi ni Aling Merly. "Opo, Nay, at hindi lang iyon," dagdag ni Angie, "napansin ko rin na mas nakakapag-focus sila sa klase. Siguro dahil hindi na sila nagugutom. Magpatuloy lang tayo, Merly, Angie. Hanggat may kakayahan tayo, ipagpapatuloy nating gawin ito.
Hindi lang ito tungkol sa pagkain, tungkol din ito sa pagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa susunod na henerasyon, sabi ni Mang Jess, puno ng determinasyon. Sa bawat feeding program, nakikita ng pamilya ang direktang epekto ng kanilang kabutihan. Hindi lamang nila napapakain ang mga bata, ngunit nagbibigay din sila ng inspirasyon sa iba na maging bahagi ng solusyon sa problema ng kahirapan at kagutuman. Ang kanilang mga simpleng gawain ay naging isang mahalagang bahagi ng kanilang misyon, na pagandahin ang buhay ng kanilang kapwa, patunay na ang tunay na kayamanan ay nasa pagbibigay at pagmamalasakit sa kapwa. Sa paglago ng negosyo ni Mang Jess, hindi maiwasang makaramdam ng inggit ang ilang katunggali sa industriya, tulad ni Don Ramon, isang mayamang negosyante at may-ari ng ilang sikat na restaurant sa lungsod. Nakikita niya kung paano unti-unting lumilipat ang kanyang mga suki sa mas mura at mas masarap na pansitan ni Mang Jess. Isang hapon, habang abala si Mang Jess sa paghahanda ng mga mesa para sa gabi, isang itim na sasakyan ang huminto sa harapan ng kanyang karinderya. Lumabas si Don Ramon, suot ang kanyang mamahaling damit, at nilapitan si Mang Jess. Mang Jess, mukhang maganda ang takbo ng iyong negosyo, panimulang sabi ni Don Ramon, na may bahid ng hindi maitagong pagkasal. Salamat po Don Ramon. Pinagpala lang po talaga, magalang na tugon ni Mang Jess, hindi alintana ang tunay na intensyon ng bisita. Alam mo Jess, bilib ako sa'yo. Pero, naisip mo ba na mas uunlad pa ang iyong negosyo kung ibebenta mo ito sa akin? Handa akong magbayad ng malaking halaga, alok ni Don Ramon, diretsahang inilatag ang kanyang panukala. Napaisip si Mang Jess, ngunit malinaw sa kanya ang kanyang misyon, at ang kahalagahan ng kanilang negosyo hindi lang bilang pinagkukunan ng kita, kundi bilang isang instrumento ng pagtulong sa mga mahihirap. Pasensya na po Don Ramon. Malaki ang utang na loob ko sa komunidad na ito. Hindi po basta-basta ang desisyon na yan. Parte na po ito ng aming misyon. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Don Ramon, mula sa pagiging magiliw patungo sa pagiging mapanlamang. Isipin mo Jess, ang alok ko'y para sa ikabubuti mo rin. Huwag kang maging emosyonal, negosyo ito. Mas mabuti nang ipaubaya mo sa may karanasan ang pagpapalago ng ganitong klaseng operasyon, patuloy ni Don Ramon, ang tono ay nagiging mapilit. Tama po kayo, negosyo ko po ito, at bilang may-ari, responsibilidad kong siguraduhin na ito'y patuloy na makatutulong sa komunidad namin, matatag na sagot ni Mang Jess. Salamat po sa inyong interes, pero masaya po kami sa kung ano ang meron kami ngayon. Hindi na itago ni Don Ramon ang kanyang pagkainis sa naging sagot ni Mang Jess. Sa pagtalikod niya, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Kung hindi rin lang sa magandang paraan, may iba pang paraan para makuha ko ang gusto ko, bulong niya sa kanyang sarili habang bumabalik sa kanyang sasakyan. Pagkaalis ni Don Ramon, malalim ang naging pag-uusap ni Mang Jess at Aling Merly. Merly, may kutob akong hindi dito natatapos ang pakikialam ni Don Ramon sa atin, sabi ni Mang Jess, nag-aalala. Alam ko Jess, pero tama ang desisyon mo. Nandito tayo hindi lang para kumita. May mas malaki tayong tungkulin sa mga taong umaasa sa atin, tugon ni Aling Merly, suportado ang asawa sa bawat desisyon. Kinagabihan, habang pinagmamasdan ang kanilang lumalagong negosyo, napagtanto ni Mang Jess na kahit ano pang pagsubok ang dumating, ang kanilang paninindigan sa kabutihan, at integridad ang tunay na magpapanatili sa kanilang tagumpay, at magbibigay proteksyon laban sa anumang masamang hangarin, tulad ng kay Don Ramon. Sa malamlam na ilaw ng kanyang opisina, nakatitig si Don Ramon sa larawan ng mga bagong branch ni Mang Jess sa kanyang computer screen. Ang pag-unlad ng karinderya ni Mang Jess ay hindi lamang banta sa kanyang negosyo, kundi isang pagsalungat sa kanyang inaakalang di matitinag na dominasyon sa lokal na industriya ng pagkain. Sa kanyang pagkainis, napagdesisyonan niya na gumawa ng radikal na hakbang. Isang gabi, tinawag niya ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan para sa isang lihim na pagpupulong. Kailangan nating kumilos agad, simula niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi natin maaaring hayaan na tuluyang lumago pa ang negosyo ni Mang Jess. Ano po ang inyong plano boss? Tanong ng isa sa kanyang mga tauhan, na handang gawin ang lahat para sa kanyang amo. Simple lang, gusto kong sunugin niyo ang 2 bagong branch ni Mang Jess, sambit ni Don Ramon nang walang pag-aalinlangan. Gawin ninyo ito sa 10 oras ng gabi kung kailan walang tao, para walang masaktan at hindi tayo masyadong kapansin-pansin.
Napalunok ang kanyang tauhan, hindi inaasahan ang ganitong uri ng utos. Sigurado po ba kayo dito, boss? Malaki ang maaaring maging epekto nito hindi lang sa negosyo ni Mang Jess, kundi pati na rin sa inyo kung sakaling may makaalam. Naiintindihan ko ang mga panganib, tugon ni Don Ramon, ang kanyang matay matigas sa desisyon. Ngunit mas malaki ang panganib kung hahayaan natin silang lumaki pa. Gawin ninyo ito ng maayos at siguraduhin na walang makakakonekta sa atin. Ang mga tauhan ay tumango, bagaman may agam-agam sa kanilang mga puso. Alam nilang delikado ang plano, ngunit ang utos ng kanilang amo ay hindi nila maaaring tanggihan. Samantala, sa bahay ni Mang Jess, abala ang pamilya sa pagpaplano ng kanilang susunod na community feeding event. Walang kamalay-malay si Mang Jess at ang kanyang pamilya sa nagbabadyang panganib. Maganda ang ating programa sa susunod na linggo, Nay, sabi ni Angie, na puno ng sigla at pag-asa. Sigurado akong marami tayong matutulungan. Tama ka, anak, sagot ni Aling Merly, na abala sa pag-aayos ng mga dokumento para sa event. Ang pagtulong sa nangangailangan ay nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Habang lumalalim ang gabi, hindi nila alam na sa kabilang dako ng lungsod, umuusad na ang maitim na plano ni Don Ramon. Ang paghahanda ng kanyang mga tauhan para sa pagsunog sa mga branch ni Mang Jess ay tahimik ngunit mabilis na isinasagawa, na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng maraming tao. Isang hapon, habang nag-uusap si Angie at ang kanyang mga kaklase tungkol sa kanilang mga plano para sa darating na pista sa paaralan, hindi sinasadyang narinig ni Angie ang usapan ng dalawa niyang kaklase na malapit kay Don Ramon. Sigurado ka bang itutuloy ni Don Ramon ang plano niya? Parang delikado, sabi ng isa. Oo, kagabi pa niya pinaplano iyon. Sinabi niya na gagawin ito sa madaling araw, kung kailan walang masyadong tao, sagot naman ng isa. Nagulat si Angie sa kanyang narinig at agad na nagmadaling umuwi upang ipaalam sa kanyang mga magulang ang balita. Pagdating sa bahay, agad niyang hinanap si Mang Jess at Aling Merly. Tay, Nay, may narinig akong usapan na plano ni Don Ramon na sunugin ang ating mga branch, pag-aalala ni Angie, halata ang takot sa kanyang boses. Napatingin si Mang Jess kay Aling Merly, parehong nag-aalala. Sigurado ka ba, Angie? Ito'y napakabigat na paratang, ani Mang Jess, sinusubukang panatilihing mahinahon ang sitwasyon. Opo, Tay, narinig ko mismo. Dapat tayong mag-ingat at maghanda, tugon ni Angie, umaasang seryosohin ng kanyang mga magulang ang babala. Tinipon ni Mang Jess ang lahat ng kanilang mga empleyado sa kanilang pinakamalaking branch. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon at hinikayat ang lahat na maging alerto. Kailangan nating protektahan ang ating negosyo at ang bawat isa. Hindi tayo dapat magpanik, ngunit kailangan nating maging handa sa anumang maaaring mangyari, paalala niya sa grupo. Si Aling Merly naman ay nakipag-ugnayan sa lokal na pulisya, upang humingi ng tulong at proteksyon. Nag-volunteer naman ang ilang mga kaibigan ni Mang Jess na tumulong magbantay sa mga branch tuwing gabi. Habang abala ang lahat sa paghahanda, bigla na lamang lumitaw si Pag-asa sa harapan ni Mang Jess. Nabalitaan ko ang masamang balak laban sa iyo, Mang Jess. Nandito ako upang tumulong. Hindi ko hahayaan na magtagumpay ang masama, sabi ni Pag-asa. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Lubos kaming nagpapasalamat, Pag-asa. Ang iyong tulong ay napakahalaga sa amin ngayon, sagot ni Mang Jess, labis ang pasasalamat. Sa mga sumunod na araw, ang komunidad ay naging mas nagkakaisa. Ang mga empleyado at mga lokal na residente ay nagtulungan upang magbantay sa paligid ng mga branch. Lahat ay nagbigay ng kani-kanilang kontribusyon upang mapanatili ang kaligtasan ng kanilang lugar. Isang gabi, habang nakaupo sa labas ng kanilang karinderya, napag-usapan ni Mang Jess at Aling Merly ang tungkol sa mga nangyayari. Mahirap paniwalaan na may tao na gustong gumawa ng masama sa atin, pero sa kabila nito, nakakataba ng puso na makita ang pagtutulungan ng ating komunidad, sabi ni Aling Merly, hinahaplos ang kamay ni Mang Jess. Tama ka, mahal. Ipinapakita nito na mas marami pa rin ang mabuti kaysa masama. At anuman ang mangyari, tayo ay magkakasama, kasama ng ating mga kaibigan na handang ipagtanggol ang bawat isa, sagot ni Mang Jess, ang kanyang mata ay puno ng determinasyon at pag-asa. Sa kabila ng banta, nanaig ang diwa ng bayanihan at pagkakaisa sa komunidad. Ang bawat gabi ay nagdulot ng bagong pag-asa na basta't magkasama, malalampasan nila ang anumang pagsubok na darating sa kanilang daan. Isang malamig na gabi,
Habang ang buong komunidad at ang mga empleyado ng pansitan ni Mang Jess ay nagbabantay, isang grupo ng mga tauhan ni Don Ramon ang tahimik na lumapit sa pinakamalaking branch ng negosyo. May dala silang mga lata ng gasolina, handa na sana nilang simulan ang kanilang maitim na balak. Ngunit hindi nila alam, nagbabantay pala sa di kalayuan si Pag-asa, ang duwendeng kaibigan ni Mang Jess. Sa isang iglap, lumitaw siya at agad na hinihipan ang kanilang mga panggatong, pinapawi ang anumang pagkakataon na mag-apoy. Hindi ko hahayaang sirain ninyo ang kabutihan ng pamilyang ito, bulong niya sa hangin. Sa tulong ni Pag-asa at ng mga nagbabantay na residente, agad na nahuli ang mga tauhan ni Don Ramon. Tinawag ng mga residente ang lokal na pulisya, at di naglaon ay dumating ang mga ito para arestuhin ang grupo. Ang plano ni Don Ramon ay agad na tuldukan. Kinabukasan, sa estasyon ng pulisya, isang mahalagang pag-uusap ang naganap sa pagitan ni Mang Jess at ng hepe ng pulisya. Mang Jess, nakahanda na ang mga papeles para sa formal na reklamo laban kay Don Ramon. Salamat sa inyong pagiging alerto, sabi ng hepe. Pasalamat kami sa inyong mabilis na pagtugon, hepe. Hindi ko inakalang magagawa ni Don Ramon ang ganitong bagay, tugon ni Mang Jess. Ang boses ay halo ng pag-aalala at pagkabahala. Hindi nagtagal, lumabas ang balita tungkol sa mga iligal na gawain ni Don Ramon, kabilang na ang tangkang pagsunog sa negosyo ni Mang Jess. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa buong lungsod, at dahil dito, maraming dating suki ni Don Ramon at mga kasosyo sa negosyo ang lumayo, at tumigil sa pagtangkilik ng kanyang mga restaurant. Sa isang pagpupulong, binasa ni Aling Merly ang isang pahayag na nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta at tumulong. Nais naming pasalamatan ang bawat isa sa inyo na nagbigay ng lakas at suporta sa mga oras ng pangangailangan. Ipinakita natin na sa pagkakaisa at pagtutulungan, walang sino mang makakapagpabagsak sa atin, wika niya, ang kanyang matay lumuluha sa tuwa. Nagbigay rin ng pahayag si Don Ramon, sa kanyang pagharap sa korte para sa kanyang mga kaso. Nagsisisi ako sa mga nagawa kong desisyon. Hindi ko inaasahan na haantong sa ganito, sabi niya, ngunit halata ang kawalan ng sinseridad. Sa huli, nahatulan si Don Ramon ng maraming taon sa bilangguan dahil sa kanyang mga krimen, at ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska upang magsilbing kabayaran sa mga pinsalang naidulot niya. Ang kanyang mga restaurant ay unti-unting nagsara, habang si Mang Jess at ang kanyang pamilya ay patuloy na nagbigay inspirasyon at pag-asa sa kanilang komunidad. Isang hapon, nakaupo si Mang Jess sa labas ng kanilang restaurant, pinagmamasdan ang mga taong masayang kumakain ng pansit. Sa bawat pagsubok, mayroong pagkakataong lumago at magbago. Salamat sa iyo, Pag-asa, bulong niya, habang dahan-daang lumulubog ang araw, tanda ng pagtatapos ng isang mahabang araw, ngunit simula ng marami pang magagandang araw. Sa paglipas ng panahon, patuloy na lumago ang negosyo ni Mang Jess. Hindi na lamang sa Tugigaraw kilala ang kanilang pansit batil patong, pati na rin sa Karatig Bayan at sa buong rehiyon. Ang simpleng pansit na naging simbolo ng kanilang muling pagbangon ay ngayoy isa ng tanyag na pagkain, hinahanap-hanap ng marami. Isang araw, habang abala si Angie sa pagtingin ng kanilang social media accounts, bigla niyang napansin ang dami ng mga komento tungkol sa kanilang pansit. Tay, Nay, tignan nyo, viral na ang pansit batil patong natin, sigaw niya habang ipinapakita ang screen ng kanyang cellphone. Napatigil si Mang Jess at Aling Merly sa kanilang ginagawa at lumapit kay Angie. Tingnan nyo po, ang daming komento. Puro papuri sa pansit natin. Isa sa mga komento ay nagsabing, sobrang sarap ng pansit batil patong ni Mang Jess. Hindi ko maipaliwanag, pero parang iba ang sarap, parang may pagmamahal sa bawat kagat. May isa pang komento mula sa isang turista, dapat meron ito sa Manila. Hindi sapat na sa Region 2 lang ito matitikman. Iba ang lasa, napaka-espesyal. Hindi makapaniwala si Mang Jess. Grabe, hindi ko inakalang aabot tayo sa ganito, sabi niya, nakangiti habang tinitingnan ng mga papuri. Oo nga mahal, sagot ni Aling Merly, hawak ang kanyang kamay. Lahat ng ito ay dahil sa sipag, pasensya, at pagtutulungan natin bilang pamilya. At syempre, ang suporta ng buong komunidad. Si Angie naman ay tuwang-tuwa sa mga reaksyon. Tay, tingnan mo pa itong isa, kailangan kong bumalik ng Tugigaraw para lang sa pansit batil patong na ito. Sulit ang biyahe. Sana makapagtayo kayo sa iba pang lugar.
Masaya akong makita na tinatangkilik ng mga tao ang ating negosyo, hindi lang dahil sa lasa ng pansit, kundi dahil ramdam nila ang pagmamahal at dedikasyon na inilalagay natin sa bawat plato, sabi ni Mang Jess habang tinitingnan ang mga komento. Hindi maiwasan ang kanyang mga mata na mapaluha, puno ng damdamin. Sa isang tahimik na gabi, habang nagpapahinga ang pamilya ni Mang Jess matapos ang isang araw ng matagumpay na operasyon, biglang lumitaw si Pag-asa. Siya'y nagniningning sa liwanag ng buwan, dala ang isang mainit na ngiti. Pag-asa, sabay na pagsabi ng pamilya, tuwang-tuwa sa kanyang muling pagdalaw. Bumalik ako upang kilalanin ang kabutihan ninyo, sabi ni Pag-asa, habang lumalapit kay Mang Jess at Aling Merly. Ang tagumpay na natamo ninyo ay hindi lamang dahil sa mahiwagang harina, kundi dahil sa inyong malasakit sa kapwa, sipag, at walang sawang pagtulong sa mga nangangailangan. Lumapit si Angie kay Pag-asa at nagsabing, Pag-asa, napakalaking tulong mo sa amin. Hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan. Ngumiti si Pag-asa at humawak sa balikat ni Angie. Hindi niyo ako kailangang pasalamatan. Ang ginawa niyo ay higit pa sa mahika. Ang kabutihan ninyo ang siyang nagdala ng tagumpay at mas maraming biyaya sa inyong buhay. Tumango si Mang Jess, puno ng pasasalamat at pagninilay. Pag-asa, natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o sa dami ng branch ng negosyo. Ito ay nasa kabutihan ng puso at pagkakaisa ng isang pamilya at komunidad. Ang lahat ng ito, ang ating negosyo, ang suporta ng komunidad, ay bunga ng pagtutulungan. At sa tuwing magtutulungan tayo, umuunlad ang ating mga puso at ang ating mundo, dagdag ni Aling Merly, humahawak sa kamay ni Mang Jess. Patuloy lang kayong gumawa ng mabuti, at hindi kayo kailanman mawawalan ng biyaya, sabi ni Pag-asa bago siya muling naglaho sa isang kisap mata, iniwan ng pamilya na may malalim na kapayapaan at kagalakan sa kanilang puso. Habang patuloy ang paglawak ng negosyo ni Mang Jess, hindi nila nakalimutan ang mga aral na natutunan nila. Patuloy silang nagbigay ng tulong sa kanilang komunidad, hindi lamang sa pamamagitan ng kanilang feeding programs, kundi sa pagtuturo ng halaga ng pagtutulungan at malasakit sa kapwa. Sa bawat tagumpay, isang mahalagang aral ang natutunan ni Mang Jess at ng kanyang pamilya. Ang kayamanan ay hindi lamang nakikita sa material na bagay, kundi sa mga relasyong binuo at sa kabutihang naibahagi sa iba. Dumating ang araw ng kaarawan ni Mang Jess, at imbes na maghanda ng marangyang selebrasyon, naisip ng kanyang pamilya na gawing simple, ngunit espesyal ang araw na iyon. Sa gitna ng kanilang restaurant, hindi cake ang inihanda kundi isang malaking plato ng kanilang sikat na pansit batil patong. Sa ibabaw nito, nilagyan nila ng kandila na iihipan ni Mang Jess bilang tanda ng kanyang pagbabalik loob at pasasalamat sa mga biyayang natamo ng kanilang pamilya. Mas bagay sa iyo ang pansit kaysa cake tay, biro ni Angie habang nag-aayos ng mesa. Tumawa si Mang Jess, nakangiting tinitingnan ng kanyang paboritong pansit, na nagsilbing simbolo ng kanilang tagumpay. Hindi na kailangan ng cake. Ito ang pinakamalapit sa puso ko, at ito rin ang nagdala sa atin sa kung nasaan tayo ngayon, sagot ni Mang Jess, puno ng pasasalamat. Habang nagsasama-sama ang kanilang mga kaibigan, pamilya, at mga empleyado, naisip ni Mang Jess na ito ang tamang pagkakataon upang magpasalamat sa mga taong tumulong sa kanila, sa kanilang pinakamatinding pagsubok. Tumayo siya sa gitna ng lahat at nagsalita, alam nyo, itong araw na ito ay hindi lamang para sa akin. Ito'y para rin sa lahat ng nagbigay ng kanilang tulong at suporta sa atin sa mga panahong pinakamahirap. Tumigil si Mang Jess, tumingin kay Aling Selly na nakaupo malapit sa kanila, at ngumiti. Aling Selly, hindi ko malilimutan ang kabutihan mo noong nasunugan kami. Kung hindi dahil sa iyong tulong at pagpapahiram ng pera, hindi namin muling masisimulan ang negosyo. Maraming salamat po, lumapit si Aling Selly, at halos maiyak sa mga salita ni Mang Jess. Jess, wala iyon. Ginawa ko lang kung ano ang tama. Alam kong kaya niyong bumangon ulit, at tingnan niyo ngayon, mas malayo na ang narating niyo kaysa dati. Pagkatapos ng kanyang maikling pananalita, ipinwesto ni Angie ang kandila sa ibabaw ng malaking pansit batil patong. Sige tay, hihipan mo na, sigaw ni Angie, puno ng saya. Huminga ng malalim si Mang Jess at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa bawat paghinga, naramdaman niya ang bigat ng mga taon, ang mga pagsubok, tagumpay, at ang walang sawang suporta ng mga mahal sa buhay at ng komunidad.
Nang muling imulat ang kanyang mga mata, huminga siya ng malalim at sabay na hinihipan ang kandila sa ibabaw ng pansit. Palakpakan ang narinig mula sa mga tao, at bumalik si Mang Jess sa upuan niya, punong-puno ng pasasalamat. Wala na akong ibang mahihiling pa, bulong niya kay Aling Merly. Lahat ng ito ay dahil sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, at kay Pag-asa. Bawat tagumpay ay hindi lamang dahil sa atin, kundi sa lahat ng tumulong sa atin. Habang patuloy ang kainan at kasiyahan, sumiklab sa social media ang mga larawan ng kaarawan ni Mang Jess, at ang napakalaking pansit batil patong. Isa sa mga viral na post ay nagsabing, ang astig. Imbes na cake, pansit batil patong ang hinihipan. Dapat mag-branch na kayo sa Manila, Mang Jess. Ang sarap ng pansit nyo. Iba't ibang komento ang bumuhos, tulad ng, sana makarating sa amin yang pansit na yan. Pangarap ko na matikman ulit, at ang saya ng selebrasyon nyo, Mang Jess. More power sa inyong negosyo. Sa buong gabi, napuno ng tawanan, kwentuhan, at masarap na pagkain ang kanilang restaurant. Sa bawat tagumpay at biyayang kanilang natamo, lalong lumalim ang kanilang pasasalamat sa bawat tao na tumulong at naging bahagi ng kanilang paglalakbay. Sa huli, natutunan ni Mang Jess at ng kanyang pamilya na ang tunay na yaman ay hindi lamang sa material na bagay, kundi sa kabutihan, pagtutulungan, at pagmamalasakit sa kapwa.